Okay, sa mapagpalang araw sa lahat. At bago ko bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Octobabsy. Ang sabi niya, magandang umaga sa aking maestro. Magtatanong lang po ako kung bakit napakahirap maghanap ng NATO Spec 9mm ammo dito sa Pilipinas. Sadya po bang pinagbabawal ang ganitong uri ng ammo sa civilian o sadyang mahirap lang ang supply? May pinagkaiba po ba ang P plus at NATO spec ammo? Salamat sa iyong magiging tugon. Okay, bago natin yan sagutin, ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa inyong pag-share ng ating mga videos dahil nakakatulong naman yan sa pagpaparami ng ating mga subscribers at ganyan din ang inyong mga likes. At lalo tigit, maraming salamat do sa ating mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads dahil yan ay naman ay nakakatulong sa ating revenues. Ang ating pong YouTube channel ay hindi nakalaan sa ating bulsa. Nakalaan po ito sa ating mga beneficiary, 6 na estudyante na mga anak ng mga single parent na tinutulungan natin na mabigyan ng mga allowance o pambaon sa eskwelahan para makapag-aral. Sila ay sa mga public school naman nag-aaral. So, konting allowance lang binibigay natin sa kanila. Kaya maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. At gayon din maraming salamat do sa mga nagpadala naman dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan niya ang GCash number na yan. Tresurera ko po yung aking anak. Siya po ang tumatanggap ng ating mga pananalapi at siya rin ang namamahagi ng ating kita sa YouTube. Kaya wala po kami ipinagbibiling kahit ano pa mang baril. At lalo tigit maraming salamat kay Noli Peace America. Muling nagpadala sa atin sa ating premier videos. At malaki ang naitutulong mo, Sir Noli, at maraming salamat sa iyo na ikaw ay may puso o may diwa ng pagtulong. At pagpalain ng iyong buong pamilya. Bigyan kayo ng pagpapala ng Panginoon. Ang Panginoon ang bahalang gumanti sa iyong mga kabutihan. At natutuwa yung ating mga estudyante. Ganyan din kay Boy Omay, Jubil Plato ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, punta na tayo sa katanungan ni Octobabsy. Ano bang pinagkaiba ng NATO bala, yung mga bala ng NATO? Okay, ang bala po na NATO ay hindi pang-komersyal. Special po na bala yan. Yan ay pang-military. At ang meron lamang, ang sinusuplayan lamang niyan ay yung mga bansa na member ng NATO. Kaya yan ay special lamang dun sa mga baril na ginagamit ng mga sundalo. At yan ay delikadong gamitin ng mga komersyal na mga baril na mga pang-komersyal. Kaya hindi po yan nabibili sa mga gun store. Yan po ay naka-issue yan sa mga bansa na member ng NATO. Yan ang yan ang research ko diyan. So mas malakas po kamukha ng 9mm ang komersyal ng nabala ng komersyal ng 9mm ay nasa 35,000 PSI. Samantalang ang 9mm na bala ng NATO ay 36,500. Mas malakas ng 4%. Ganon din sa mga 223. Ang 223 ang komersyal ay 55,000 PSI. Ang bala ng 223 ng NATO ay 62,366. So, mas mataas ng 13% ang lakas ng power. So hindi man ina-advise na gamitin niya sa mga komersyal na mga baril. Yan ay pang-military sa member lamang ng mga bansang NATO ang sinusuplayan yan. Yung mga hindi member kamukha ng ibang bansa kasi
pag nagkamero ng gira, edi, kumbaga, bala ng NATO, maglalabanan. Ha? Alam naman natin ang NATO, pag napalaban yung mga isang bansa ng isang kamukha ng Ukraine, napalaban sa Russia, ang mga bala niyan ay NATO. Ay kung ang bala rin ng Russia ay NATO rin, ay di isang bala naglalabanan. So ganoon 'yan. Kaya hindi pa pwedeng maglaban yung mga bansa ay yung mga bala ng NATO. Okay. 'Yun ang diyan. So para tayo ay hindi na mahirapan na mapaliwanag, basahin na lamang natin. Okay, ang kaibahan ng mga bala ng NATO. Okay. Kasi yung iba hindi naniniwala sa atin kung hindi tayo magbabasa. Ang sabi dito ay NATO ammunition is standardized ammunition that meets the specification and requirement set by North Atlantic Treaty Organization. Yan ang NATO, North Atlantic Treaty Organization. Yan ang nag-requires niyan. Yan ang nagbigay ng standard. This specification ensures interchangeability, commonality, and safety among NATO members countries. Ayan na. Safe yan sa mga NATO country members. Some common NATO ammunition types includes 9mm NATO, 5.65 by 45 mm NATO, and 7.62 by 51 NATO. Okay, ito yung mga ammunition. NATO specification define the exact dimension. Exact dimension of cartridge, cases, bullet diameter, and other critical measurement ensure proper pitch and function. Kaya ito ginawa nila ang talagang specification nito. Siyempre, panggera yan para yung kanilang mga baril ay hindi magmalfunction. Kung gagamitan ng mga pang-commercial na bala yung kanilang mga baril, ay baka magmalfunction, ay gira yan. Kaya special yung bala na yan. Kumbaga panggera yan, panlaban. Okay. Pressure. NATO ammunition is designed to operate within a specific pressure range to ensure safe and reliable function in NATO standard firearms. Lang yan. Pati yung mga firearms nila, pang NATO standard firearms. This help prevent overpressure and potential firearms damage. Okay? Hindi mag-overpressure kasi yung mga ibang bala baka masingitan, ay baka mag-overpressure, at saka para maproteksyonan yung kanilang mga baril, firearm damage. Ang bullet design, NATO specification open dedicated bullets type, full metal jacket and weight, as well as other function like muzzle velocity and energy. Interchangeability. A core principle of NATO ammunition is ability to interchange ammunition between different firearms and the same caliber from various manufacturers and countries. So, malaki ang pagkakaiba ng bala ng NATO. Kumbaga ito ay special na bala. At ito ay tamang-tama doon sa kanilang mga baril. Iba rin ang baril ng NATO at may sariling bala ang kanilang mga baril. Okay, yun ang pagkakaunawa ko dito. Correct me if I'm wrong, Noli Peace America. Alam ko malaki ang nalalaman mo dito sa ganitong mga bala. At dagdagan mo na lamang yung aking mga paliwanag. Kasi actually hindi ko masyado pa rin itong alam, itong bala na ito. Pero naririnig ko na ito at ito ay talagang sa mga, ang alam ko lang talaga dito, ito ay sa mga sundalo ginagamit. At ito ay bawal ibinta. Dahil kumbaga issue lang ito sa mga sundalo kasi
Ang sabi pa nga ay kung ito'y gagamitin mo doon sa mga ordinaryong baril na hindi naman na baril ng NATO, ay pwedeng makasira ng baril. Yun ang pagkakaalam ko dito. Kaya ito ay hindi man commercial na bala. NATO, ang sabi nga dito ay NATO BS commercial ammunition. While NATO ammunition is designed to meet a specific military standard. Okay? Military standard ang NATO na bala. Commercially available ammunition may also be compatible with NATO spec firearms. However, it's crucial to verify compatibility and ensure that commercial ammunition meets the necessary pressure and performance requirement for your specific firearms. So, yung may specific firearms talaga dun sa NATO na bala. At baka yung NATO na bala ay hindi tugma doon sa mga komersyal na baril. Ganon din yung mga komersyal na baril, hindi rin tugma doon sa mga baril ng NATO. Kaya yun ang kaibahan. Marami pa ditong important consideration. Firearms compatibility. Always ensure that any ammunition you use is compatible with your firearms chamber and operating system. So, kahit dito sa amin, ang mga baril may mga baril dito na kami, may namimili talaga ng bala. May namimili ng bala na baril. Merong pag nagpalit kami, may mga bala kami dumating na malimit ang malfunction. So, pag kami nagpalit ng brand. So, ganun talaga. Ang sabi pa, pressure. Be mindful of pressure. Different between NATO and commercial ammunition, especially in older firearms. So, yung mga bala ng NATO, hindi safe sa mga older firearms, ang sabi. Safety. Always prioritize safety when handling and using ammunition. Ang sabi dito, to be sure, NATO country military, NATO country military is at liberty to use Winchester kinds of small arms ammunition it pleases. If the Icelandic Coast Guard wants to use 22 short starter pistol, it's no one's job. Stop them, but one order prevent the aforementioned. Okay, hindi masyado importante ito. What's different between NATO ammunition and regular ammo? Anong pagkakaiba? NATO ammunition meets the standard and the specification put forth by NATO, the North Atlantic Treaty Organization. Ammo found on commercial market that is not specified as NATO ammo meets the standard and specification put forth by SAAMI, the Sporting Arms and Manufacturer Institute. Sporting Arms Manufacturing Institute. So, iba yung pang-sporting arms, iba talaga yung panggera. Sa madaling salita, ang mga bala ng NATO ay panggera. Can civilian buy NATO ammunition? Yan. Assuming you're an average American Joe, you can ended by NATO ammunition. Note that there are some important exceptions. For example, California prohibit possession of 12.79 by 99 NATO rifles unless their owners registered those firearms prior to April 13. O so may mga batas. Because most NATO rounds have virtually identical commercial variant. Identical. Hindi rin na kumbaga yung pagkakapareho ay identical. Hindi mo rin masasabi. Pero hindi natin alam kasi kung anong ginamit nilang pulbura. Meron kasing sa dami rin ng mga baril dito, mga bala na nagagamit namin. Yung ibang bala napakadumi sa baril. Madumi sa baril. Napapansin namin pagka may mga
bala naman na malinis ang baril kahit marami nang naiputok. I'm sure yung mga bala ng NATO dahil panggira yan, hindi ganong nagdudumi ang baril niyan. Dahil napaka-importante sa sundalo ang laging malinis ang baril at maiwasan ang malfunction. Alam naman natin, pag madumi ang baril ay diyan lumalabas ang malfunction. So kahit hindi pa ako nakaka-experience, actually hindi pa ako nakaka-experience gumamit ng mga bala ng NATO. Nagre-research pa lang ako. I'm sure na yung mga pulburan yan ay ibang klase. Malinis hindi ganong nagdudumi ang baril dyan. So yan ang aking kumbaga yung aking comment ko yan na special yung mga bala na yan. So pare-pareho lang naman yung mga nababasa ko, ganun din. So ano pa yung mga ang bala ng ito babasahin ko sa yung a commercial 9mm round. Ito, commercial 9mm round. Maximum chamber pressure of 35,000 PSI. This according to the Sporting Arms and Ammunition Manufacturing Institute. Yan ang sabi ng Sporting Arms Ammunition Manufacturing Institute, which was founded in 1926 to ensure that American manufacturers produce ammo according to the standard specification. A 9x19 ammo NATO rounds, on other hand, is loaded to generate an average chamber pressure of 36,500 PSI. So maano ng 4%, mas malakas. Ganon din sa 223. Mas malakas sila ng 13%. Ang NATO ay 62,366, ang commercial ay 55,000 PSI. So talagang malakas. So yun ang pagkakaiba. Basahin man natin yung mahaba. Yun lang ang sinasabi. Iba talaga ang bala ng NATO. At sa aking pagsasaliksika, hindi talaga pang commercial ang bala ng NATO. At katulad ng nabasa natin, ito ay para doon sa mga bansa na member ng NATO. So, yan ang pagkaalam ko sa NATO. So, kaya hindi natin ito basta-basta mabibili sa labas. Hindi ko lang alam ang Pilipinas kung ang bala ng ating mga sundalo ay NATO. Okay? Hindi ko alam kung wala akong alam dyan. So, mag-comment kayo kung ang mga bala ba ng ating mga sundalo dyan ay nagmula sa NATO. So, dahil ang sabi dito ay talagang ito ay nakadesign para sa mga baril ng NATO at ito ay para lamang sa mga member ng countries na member ng NATO. So, yun ang pagkakaalam ko dito. At kung meron kayong alam tungkol dito sa usaping ito ay paki-share. Pagdating sa mga ganito ay hindi naman ako sundalo. May mga sundalo tayo dyan na mga mag-comment kayo para malaman natin kung anong mga gamit ninyong bala. Baka yung bala ninyo ay kaya nagdelikado sa gera. Baka yung mga baril ninyo ay nagbabatangal. Special pala ang mga dapat ang baril at bala ng sundalo ay special. Yan ay standard ng NATO. Para siyempre yan ay gera ang pinag-uusapan diyan. Kaya masilan ang bala na ito. Okay? Hanggang dito na lamang yung aking paliwanag at sana kinapulutan din ninyo ito ng
ng kaunting kalaman. At alam ko maraming magko-comment dito sa usaping ito. Hanggang dyan lamang aking nalalaman at looking forward sa inyong mga comment. God bless us all. Thank you very much.